Magandang araw mga bata! Narito muli si Teacher Eileen para sa isang masayang kwentuhan. Handa na ba kayong makinig? Umpisahan na natin! Ang pamagat ng ating kwento ay Si Tembong Mandarambong. Kwento at guhit ni Susan de la Rosa Aragon. Palawakin muna natin ang ating talasalitaan. Ito ang baryo. Ito ay isang komunidad na ating tinitirahan. Palasyo, kung saan may mga reyna at hari na nakatira rito. Tinangay, dinala ng malakas na hangin ang bahay na ito. Ano ang pangalan ng baryo o lungsod na tinitirhan mo? Bakit ito ang pangalan nito? Ano ang tawag sa baryo o lungsod na tinitirhan ni Tembong? Bakit kaya ito ang pangalan nito? Ating alamin sa ating kwento ngayon mga bata. Sa isang malayong lugar, may isang baryo na ubod ng linis. Masisipag at masasaya ang mga tao rito. Lahat sila ay laging naglilinis. Lahat sila ay laging nagwawalis. Kaya tinawag nila itong Baryo Walis. Si Tembong ay taga Baryo Walis, pero kaiba siya sa mga tao rito. Tamad na tamad si Tembong. Ayaw na ayaw niyang maglinis. Ayaw na ayaw niyang magwalis. Pero gustong gusto niya ang walis. Kaya lagi siyang naiinggit sa mga taong may hawak ng walis. Isang araw may naisip si Tembong. Kapag kinuha kong lahat ng kanilang walis, makapagtatayo na ako ng isang palasyo na yari sa walis, sabi ni Tembong. Isang magandang palasyo ang aking gagawin. Kaya isang araw, naghanda si Tembong. Hinintay niyang makatulog ang lahat ng tao sa Baryo Walis. Nang tulog ng lahat ng tao, ninakaw ni Tembong ang lahat ng walis sa lahat ng bahay sa buong baryo. At mabilis siyang umalis. Umakyat si Tembong sa tuktok ng bundok. Doon ko itatayo ang aking palasyo, sabi ni Tembong. Doon makikita ng lahat ang aking palasyo na gawa sa walis. Sinimulan niyang itayo ang maganda niyang palasyo. Pero walang ano-ano, biglang lumakas ang hangin at tinangay ang palasyong ginagawa niya. Nilipad sa malayo ang mga walis niya. Naubos ang lahat ng walis na kanyang ninakaw sa mga tao sa baryo. Masamang-masama ang loob ni Tembong. Umiyak pa siya nung umiyak. Hindi na siya makapagtatayo ng palasyo. Pero biglang may naisip na naman siya. Babalik uli ako at magnanakaw sa baryo, sabi ni Tembong. Nagulat si Tembong pagbalik sa baryo. Napakarumi na ng paligid. Bigla siyang nalungkot sa kaniyang nakita. Bigla siyang nagsisi sa kaniyang ginawa. Gumawa agad siya ng maraming walis. Kay ganda ng ginawa niyang mga walis. At ipinamigay niya ang mga walis na ginawa sa lahat ng tao sa buong baryo. Di nagtagal, napakarami na niyang walis. Nagkaroon na rin siya ng maraming kaibigan. Nabalita maging sa ibang baryo ang magagandang walis ni Tembong. Marami tuloy gustong bumili sa ginagawa niyang walis. Kaya isang araw, ang itinayo ni Tembong ay hindi na isang palasyo, kundi tindahan ng walis. Ano ang pangalan ng pangunahing tauhan sa ating kwento? Ano ang paborito niya? Ano ang ayaw niyang gawin? Isang gabi, habang natutulog ang lahat, ano ang kanyang ginawa? Bakit niya iyon ginawa? Nagtagumpay ba ang kaniyang binalak? Bakit? Bakit siya biglang naging malungkot pagbalik niya sa kanilang baryo? Itinuloy pa ba niyang magnakaw uli ng walis? Ano na lang ang ginawa niya? Imbes na magtayo ng palasyo na yari sa walis,
Ano na lang ang itinayo ni Tembong? Makakatulong ba sa komunidad ang ginawa ni Tembong? Sa paanong paraan? Paano nakakatulong sa komunidad ang pagkakaroon ng isang tindahan? Nawa ay may natutuhan kayo sa ating kwento, mga bata. Laging tandaan, masama ang magnakaw, ha? Masama ang pagiging mandarambong o pagiging magnanakaw. Masamang kumuha ng gamit ng iba. Masamang maghangad ng gamit ng iba. At mahalaga rin na magtulungan ang mga tao sa isang baryo o sa isang komunidad upang mapanatiling malinis ang kanilang mga lugar. Hanggang sa susunod pa nating mga kwentuhan, ha? Paalam! For more educational videos, please do like, share, and subscribe to Teacher Eileen's YouTube channel!